go. Oh my gosh. Tunghayan natin yung canyon. Two minutes. No, just stay with the anak. Guys, just stay. Oh, just stay here. Side, please. Come over here. Listen to us, anak. Ito ngayon natin yung 30 seconds. 30 seconds. Puputok yung kanyon. Ay, Can you cover my ears? yeah, cover your ears, anak. Cover your ears, anak. Let's cover your ear. 20 seconds. 10. There you go. Oh my gosh. See? You see that? Why? Pasok po tayo. Ito po yung tinatawag po na Citadel. Ito po yung dito po sila nagkoble yung ating pong mga magigiting nung araw, magigiting na nakipaglaban sa World War II. Mapapansin po ninyo, puro palibot po nito makapal na konkretong pader. Gaya po niya. Dito po sila nagkoble nung araw ng panahon ng World War II. Ang ating pong magiting po na ating mga heroes. Tingnan po natin kung ano po yung nasa loob. So ito po ang kabuuan ng loob. So okay. Kasi nakikita po ninyo yung ating yung loob. Well, actually, ito pa lang po yung labas ng yung makapal na pader na pinagkublihan nung araw. At yung loob niyan ay puro mga kuweba. Ito po. Ayan, napalibutan po siya ng mga pader na makakapal. At inuulit ko po, ito po yung pinagkublehan ng ating mga magigiting na nating mga tagapagligtas nung araw noong panahon ng World War II. So yan, ito pa po yung mga ibang kagamitan po nila, mga lumang kanyon. At kung makikita po ninyo, yun po yung kanina pumutok na kanyon doon sa taas. At marami pa pong mga nakatagong mga lumang sandata na ginamit po nung panahon ng World War II sa mga sa loob po niyan. Ang loob po niyan ay actually mga kuweba.
There we go. Sige, subukan po natin puntahan po sa loob. Subukan natin pasukan. Careful. Ayan. Subukan natin pasukan ang Kuwebang Pader. Ayan, ganito po kakapal. Ayan, so yan po ang ating po mga kwento. Yan po ang ating pong pagsasaliksik lang po sa ating paggunita ng kaarawan ng mga ating mga magigiting na nakipaglaban ng World War II. So ito yung mga itsura nila noong araw, yung mga sailor or tinatawag na tripulante ng ito ng mga barkong pandigma. Okay. So meron tayong mga kasama na soldiers na nag-guide ho sa atin. Okay. Pasok po tayo dito. Ang ganda ng parang barko din ito na ginawang kuweba. So, there you go. Ayan. So, yun. Ito po ang kanilang mga pictures. Ito yung mga kwento. Okay, in August 1914, news of war in Europe quickly spread through the streets of Halifax. People eagerly scanned newspaper details. Halifax were swept up in a patriotic fervor because so it was 1914 history. Yan, meron tayong nakitang mga imahe ng mga kung hindi ako nagkakamali, if I'm not mistaken, meron tayong history dito na ang pinaka-una na tao na nanirahan dito nung araw yung ito. Tinatawag na ganitong lahi. Mickey Mac 1940s, 49 o 1749. Sila yung mga nang nakadiscover sa lugar na ito. Sila yung mga unang tumira at bago yung unang katira bago yung mga ibang bago kami. Okay, so ayan po, kunting pasilip naman po about sa history o paggunita ng pag-alala sa mga nagawang kagitingan ng ating mga magigiting nating mga soldiers noong araw, noong panahon ng digmaan. So, naman po.
Miski man ako man po ay medyo may kahinaan po about sa history, but at least meron po tayo na ipasilip kaya po ng ating pong ginawa ko ngayon. Okay, subukan naman natin pumasok dito sa loob. Dito pa. Makapal. Ang kapal ng ayan, yung mga tester din pala about sa mga okay. Ito. Ayun, ni-explain nila kung gaano ito. Ni-explain nito kung paano ginawa ang pagdiscover ng isang tinatawag na sandatahang lakas. Ayan. Ito yung kung paano nila na-discover yung paggawa ng ganitong weapon. Ayan. So, nandoon yung kanyang kwento. Ayan. Sa bahay. Papasalamat kami dahil sa unang pagkakataon na kapasok kami dito sa loob. Actually, binubuksan po nila ito in every celebration po ng Remembrance Day. So, at nagkaroon nga kami ng pagkakataon para kami po ay makapagsaliksik. Where's number 5? Devil's Island Battery. Okay, may lagusan ng lampasan dito. So, there you go. Ayan, siguro wala na tayong time para pumunta pa sa kabila. Ganun lang din ang mga nasa looban. Yung makikita natin yung mga kwento ng mga or museum, mga iba't ibang in every rooms may mga tinatawag nating isang kayamanan na kailanman hindi natin at least makakalimutan ang mga ginawa po ng ating mga magigiting po naman direct noong panahon po ng digmaan. So ayan, makikita po natin kung gaano po kaluwang ang ating ito ay napakagandang kwento nitong lugar na ito dahil ito sa kapal ng pader na ito, dito po nagkubli ang ating po mga magigiting po na mandirigma ng araw ng panahon ng digmaan. So there we go, hanggang dito na lang po muna siguro ang ating pong maikling kwento o maikling pagsasaliksik sa ating pong araw ng ating pong paggunita ng araw po ng paggunita ng ating pong mga magigiting pong mandirigma noong panahon ng digmaan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong pong lingkod, Kuya Kawil, at nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtanggilik po sa ating pong programa. Maraming salamat po, and God bless everyone.